mo kailangang ibigay lahat ng pagmamahal mo sa isang tao. Dapat magtira ka pa rin para sa sarili mo. Kumbaga sa 100%, ilan dapat yung ititira? Siguro 70. Para sa iyo yung 10 everything para sa kanya 70. Ah, malaki yun na, 70. Hindi ba dapat 50-50? Hindi. Hello, Double Cat! So, welcome to my channel! Hello, Dabarkad! So, ngayong araw, pag-uusapan natin ang 5 reason kung bakit naghihiwalay ang isang magkasintahan. So, ano nga ba ang mga dahilan? Bakit ba nangyayari to sa mga magkasintahan o magpartner? Meron akong isang taong in-interview para dito. So, sana magustuhan nyo at may matutunan kayo. 종이가 이제 너의 하나 둘셋 how you like that you gon' like that Para sa akin muna, yung time na may mga pangako ka sa isang tao na hindi mo kaya tuparin, pero nagagawa mo sa iba. Good signs para sa iyo na magkakaroon ng negatibo sa relation mo. Okay. Hindi niya yun na. Tapos pangalawa, yung mga bagay na may just like na naglalaro ka ng mga ML, lagi siyang busy sa paglalaro ng ML. Tapos, syempre hindi mo naman kasi maiwasan na may mga kachat ka doon, may magpapakakilala. Pero nasadalasan na may nakakaduo ang tao na palagi mong nakakalaro. Pero yung laro na yun, nakakalimutan naman na may taong naghihintay sa'yo. Yung mind mo, andun na sa paglalaro at sa taong nakakalaro mo. Pero hindi at lumalaro mo para sa tao. Kumbaga quality time. So, instant na Yeah. ibigay mo dun sa taong mahal mo, sa iba mo na ibabaling. Bakit kaya nangyayari yung ganon? Siguro nawiwiling tayo sa laro at saka nasisiyahan tayo sa mga bagay na nangyayari. Lalo na pag laging win streak, di ba? Then pangatlo, selos. Oo. Ang selos kasi hindi naman lahat naman ng tao pwede natin pagselosan, di ba? Selos tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita sa yung attention natin sa isang tao. Pero hindi nila alam na para din sa kanila yung mga ginagawa natin. Pang-apat, maaaring third party. Natin may iwasan yung mga ganyang bagay. Yung akala natin na malapit tayo sa isang tao. Akala natin friend lang pero hindi natin alam na unti-unti na palang nahuhulog tayo sa isang tao. Bakit kaya nangyayari yun? Yung unti-unti kang nahuhulog sa iba. Siyempre, lahat naman tayo, tao lang naman tayo, nagkakamali, hindi naman natin maisip na magkakagusto tayo sa kanila. Pero, that time na pumapasok yung love natin sa isang tao na nakikitaan natin sa political, yung hinahanap natin sa relationship natin, ay hindi natin nakikita sa kung anong meron tayo ngayon. Tapos, panahuli, ibibigay nga natin pero may kulang pa rin para sa kanya na hinahanap ng girlfriend mo na hindi mo kayang ibigay. Then pang-5, Palima ko. Nag-iiwalay ka sa isang relationship pag may isang taong pumasok sa isang buhay mo. Nag-aaway kayo, pero yung attention mo, binibigay mo dun sa isang tao para mag-comfort sa'yo. Papacomfort ka sa ibang tao pero hindi mo naman namamalayan na yung loob mo, andun na sa kanya at wala na sa boyfriend mo. Kadalas na nangyayari sa isang relationship. So sa lahat ng sinabi mo, ano yung natutunan mo based dun sa experience mo? Sabi sa experience ko marami. Ano yung isa sa pinakamagandang natutunan mo dun? Yung hindi mo kailangang ibigay lahat ng pagmamahal mo sa isang tao. Dapat magtira ka pa rin para sa sarili mo. Kumbaga sa 100%, ilan dapat yung ititira? Siguro 70. Para sa iyo yung 10 everything para sa kanya 70. Ah, malaki yun na, 70. Hindi ba dapat 50-50? Hindi. Hey, it's me.